na patuloy tayong lumago at lumalim kay Lord. At yun nga, tungkol dun sa ministry na to, nagpapasalamat ako kasi hindi ko talaga siya in-expect dahil gusto ko rin kahit papano may bago tayong leader na matitingnan. Yun nga sinasabi namin ni Ana, sana hindi lang konti kami dito na nakakaramdam na gusto na mag-init. Yung alam niyo, yung sama-sama tayong naglilingkod kay Lord. So, ayun, nawa, lahat tayo, yung desire natin sa puso natin, magpatuloy, na hindi lang yung nasa isip natin, dapat may action tayo. Kasi alam ko lahat tayo ay may naiisip na gagawin sa ministry na to, mga dapat, pero kulang tayo sa gawa. Tama? Kasi lahat tayo, alam ko may naiisip eh. At sa mga sinasabi nyo kanina, nakakatuwa kasi iba-iba yung mga sinasabi natin. Ibig sabihin, hindi lang iisa yung gusto nating mangyari sa ministry na to. Marami tayong gusto mangyari. At alam ko, yung gusto nating mangyari yun, natutuwa si Lord at kinalulugdan tayo ni Lord doon. Kaya nawa, lahat tayo ay magpatuloy. Paulit-ulit akong ganun. Kasi gusto ko talaga na wag na tayong pumunta dun sa level na pababa. Pataas tayo dapat lagi. Tsaka, yung init ng youth nga, na dati, di ba, yung iba hindi naman nakaranas ng kung gaano kainit dun sa youth. Nawa, maranasan din natin dito sa YA. Na, kasi, yung iba nga, di ba, parang ayaw umalis ng youth. Yung iba naman kasi, meron silang thinking na, pag sa YA, parang mas maganda kasi parang wala lang ginagawa. May ganong thinking, di ba? So, dapat alisin natin yung isipan na gano'n, na dapat, pag sa YA, mas lalo tayong magbubuhos, lalo tayo magiging mas matibay. Yung lahat ng strength talagang, kasi pagdating sa YA, ito na yung totoong buhay, tama. As in, doon na nga, yung mag-aasawa na nga tayo, hindi pa naman tayo mag-aasawa. Yung parang gano'n na nga yung kalalabasan na after na youth, di ba? Parang pag-iisipan mo na. Pero nawa, bago tayo mag-asawa, magkaroon muna tayo ng parang may pagmamalaki kay Lord na, nagawa ko to nung kabataan ko. Mga gano'n, di ba? Kaya yun, nagpapasalamat ako kasi kasama ko kayo. At nawa, lahat tayo maging mag-participate, makikooperate, tapos magbigay kayo ng suggestion para hindi lang, ako kasi hanggang November pa siguro yung chemo ko. So, sa mga ilang months, hindi ko masisigurado. Nahihiya nga ako sa inyo kasi ayokong isipin na dahil sa akin na uudlot yung fellowship natin. Ayokong maging rason ng, ayan, kaya di natuloy, ganyan. And that time, tumagal po ako sa hospital ng 1 month and 9 days. Straight po yun. Wala pong uwi at sa bahay namin. At noong mga panahon yun, dahil po dumalaw, ganyan-ganyan, mga kapatiran ko natin, nag-iisip-isip na ako. Sabi ko, hindi, tanggap ko kung anong meron ako. Pero ang namimiss ko lang is yung mag-church. Kasi po, lumaki po ako sa simbahan. Mula bata hanggang paglaki, hindi ako napagod ng Sunday, ng ganyan-ganyan. Hanggang sa tumagal po ako sa hospital ng ganong buwan. And parang sabi ko, may kulang. Kakaiba talaga na Pero andun pa rin yung pagmamahal ni Lord na kahit wala ako sa simbahan, siya yung nag-feed sa akin na ganito, ganyan. Kaya nagpapasalamat ako hanggang sa dumating po sa point na sabi ko, ano ba masakit ko? Hanggang sa nakita ko na lang po sa isang papel. Kasi wala pa nagsasabi sa akin. So, nakita ko na lang po sa isang papel na cancer siya. So, huminga lang po ako ng malalim. Tapos sabi ko, Lord, laban natin to. Alam ko hindi mo ako iiwan. So, ayun, nangyari na yung first step para mawala yung sakit ko. Kaya, sumunod po nun, sinabihan na kami ng surgeon ko na next thing to do is mag-chemotherapy tayo. So, sabi ko, wow, therapy. Ang unang pumasok sa isip ko, paano ba yun? Saan ba ipinapasok mo siya sa isang instrument, sa isang ganan. Pero, nagtatanong ako sa isip ko, pero never ako natakot. Na yun yung nagtataka din ako sa sarili ko, bakit ako hindi natatakot? Hanggang sa pag dumarating na ako sa point ng realization ko, sabi ko, napakabuti ng Panginoon kasi hindi niya ako hinahayang pasukan ng kaaway kahit na ang tagal ko lang hindi nag-church. Andun siya na nagpapaalala sa akin na, anak, kasama mo ko. Anak, hindi ka nag-iisa. Anak, hindi nakakatakot yan.
kasama mo ko, hindi nakakatakot yan. Kaya yung po yung tumanim sa puso ko na hindi ako natakot sa sakit kong cancer. And now, kahit pa sabihin nila na pag sinabing cancer is pinagdidirian, nakakatakot. Pero pagdating sa akin, ang cancer, parang lagnat lang. Kasi bakit po? Natapos po ako ng chemotherapy ng December. At tingnan niyo naman po ako, hindi po ako nalagasan ng, hindi po ako nakalmo. Kaya pinagpapasalamat ko po yung kay Lord kasi naging faithful siya sa buhay namin. Kahit hindi ako perfecto, andun yung provisions niya, andun yung suporta, andun lahat ng tao ginamit sa kumpanya namin, sa church, sa buong mga iba't ibang foundations na tumulong, sa mga tao na kahit na ang dami-dami na namin utang, andun pa rin sila still. At yung mga tao nagbe-bless sa amin at sa aking family. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi napakabuti niya, napakadami niya taong ginamit. Dahil sa totoo lang po, 50,000 per session. Twice a month po yun. So, hirap na po kami sa buhay dahil alam niyo naman po ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon. Pero despite that, sa nangyari yun, si Lord, naging faithful pa din siya. As in, maniwala kayo sa hindi. Basta maniwala kayo sa Kanya, maging faithful kayo sa Kanya. Ibabalik niya yun, bibigyan niya sa inyo ng sobra-sobra. Kaya, ganun na lamang yung aking puso na gusto kong maglingkod, gusto kong gawin yung ganito, gusto kong gawin ganyan. Pero sabi nga ni Lord, one at a time ka lang. Hindi pwede yung basta orada ka lang. So, binigyan niya ako ng bagong buhay at pinagpapasalamat ko yun. Dahil hindi ako natakot at si Lord, laging yung nandyan. Laging yung nagre-remind sa akin na kung nagkakamali ka, anak, ito ang daan. Hindi ko sinasabing after na nagkasakit ako is perfecto na akong tao. Hindi po. Pero andun yung malalim na ugnayan namin ni Lord na, anak, dito ka, ganun. Kaya nagpapasalamat po ako kasi sabi ko nung time na yun, kung yung ibang tao nagagawa ni Lord na himala, paano pa yung anak niya talaga at naglingkod mula pagkabata hanggang ngayon. Kaya natutuwa po ako kasi ang lahat po ay may pinagdadaanan, amen. Tayo nga lang po ay may iba't ibang sitwasyon. Pero I'm encouraging you all na huwag po kayong susuko at huwag kayong matatakot. Kasi po ang takot ay hindi galing sa Diyos, galing sa kaaway. Amen. Manatili po tayong straight nakatingin sa Lord at patuloy maging faithful sa Kanya. Dahil si Lord ay hindi madamo. Kahit sinong tao pa dyan na sobrang sama ng ugali. Pero si Lord kasi nakatingin po sa puso natin kung paano tayo bumalik sa Kanya. Amen. Kung paano tayo kung paano natin tingnan yung bagay na nangyari sa atin. Kasi kung iisipin po natin, yung pong nangyari sa akin is talagang, aminin ko po sa inyo, ang dami ko na po mga kaibigan kamag-anak na nauna pa sa akin. At nakakaiyak po, yung pong mga nauna na sa akin is wala naman silang sakit. As in, nakakabigla. Kaya, pag naiiyak na lang ako na, Lord, nauna pa siya sa akin. Nakakatawa, pero mabiblessed ka kasi alam mo na hindi ibibigay ng Panginoon yung ganyan sitwasyon kung wala siyang plano sa'yo. Amen. Kaya naniniwala ako na malaki ang plano ng Panginoon sa buhay ko dahil kasama ko kayo. Kaya nagpapasalamat ako na sobra-sobra sa pagpapala niya sa buhay ko, sa pagtugtong ng boots niya sa buhay ko at sa mga taong ginamit niya. At patuloy nga, lahat tayo nawa ay maging faithful sa Kanya. Maniwala tayo na lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Amen? Amen. Maging tapat lang talaga tayo. And sumunod tayo, maging obedient tayo. Yun lang talaga yung secret para sa... Yun yung key, not a secret. It is the key para maging success tayo at nakasama natin ang Panginoon sa bayan na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya papuri